Attorney Mar Villasos of the Ang Kapatiran Party may lack the resources of a well-oiled political machinery. But he believes his track record as a lawyer and educator and his sincerity and commitment to serve the people and the country will make the voters take note and elect him. Get to know Mar Villasos on Inquirer.net's Inquest Vote 2013. Would you like to tell us who Marwil Villasos is? Ako po ay very ordinary person, ano? Talagang what you see is what you get. Minsan nga, nagjo-joke ako kasi lumalabas ako ng bahay, naka-shorts lang sa umaga para bumili ng pandesal. Baka pag manalo ako sa May 13, 2013, kinaumagahan, sabihin nung nagtitinda ng newspaper doon, kasama na yung Inquirer doon na, "Hi, attorney, senador na ho kayo." Ganun ho kasimple yung buhay ko. So talagang, ako naman ay natutuwa sa ganyan sapagkat gusto kong ipakita sa ating mga kababayan na ganyan ang representative form of government. Nang kumakatawan sa tao ay yung talagang ordinaryong mamamayan. Si Margaret Thatcher, naging Prime Minister ng England, isang sales lady, storekeeper lang. Sana ganun din sa atin na yung mga nahahalal ng bayan ay talagang representative of who the people are. Would you say na merong more or less influence dito si the late Secretary Robredo, who we usually refer to as si Chairman or Secretary Chinelas? Ako yung leadership qualities niya. Pero never kong inisip na pumasok talaga sa politika, no? So aside from Secretary Robredo, do you have other role models or persons that you look up to in your life, so to speak, to inspire you or to that you actually look up to? Siguro biased ako masyado kasi Bicolano ako. No? Nagkataon lang na yung mga in-idolize ko, mga Bicolano. Isa na nga doon si Secretary Jesse Robredo at isa yung nasirang si Senator Raul Roco na talagang tinitingala ko dahil sa kanyang talino, galing sa kanyang kagalingan bilang legislador. Talagang napakagaling niyang senador. At mahinahon siya magsalita and a very objective person, hindi na may personal. So sabi ko, yan yung mga tao na dapat kong iniidolo. At gusto kong maidagdag sa hanay ng mga taong yan na mga Bicolano na nakilala sa buong bayan. So how were you raised by your parents? Ako po talaga ay galing sa isang broken family. No? I grew up without my father. Wala akong father figure kasi yung nanay at tatay ko ay hindi naman nagsama ng matagal. Ako po ay lumaki sa lola. No, sa pamilya ng tatay ko, sa kanyang nanay at sa kanyang tatay at sa aking mga tiyahin. So sila po yung nagpalaki sa akin dun sa Bicol at sila ay mga konserbatibong mga Katoliko, mga tradisyonal at yung talagang buhay probinsya na lasap ko. Ang isa lang po na naranasan ko na nararanasan din siguro ng karamihan sa ating mga kababayang Pilipino ay yung palakihin ng isang single parent, yung nanay ko. Pero maging yun ay kakaiba rin kasi naging OFW yung magulang ko. Nagtrabaho siya sa Saudi hanggang ako'y nag-aral, hanggang makapagtapos ng law school. Kaya po, alam na alam ko yung nararanasan ng mga anak ng mga OFWs. Grabe yung social cost ng migration at naranasan ko yung first hand. Attorney Villasos, kung hindi po kayo ngayon na kumandidato or wala po kayo talagang hindi niyo binalak na pumasok sa politika, what would you have been? Would you have continued with your work sa NGO or businessman? Yes. Ako po ay siguro hanggang ngayon nasa NGO sector pa, pinagpapatuloy ko yung ginagawa kong social enterprise development sa ating mga kababayan. Siguro nandun ako sa advocacy ng environment.
at nandun din ako sa advocacy ng migrant workers kasi nag-enjoy ako sa NGO work, no? Kasi wala siyang masyadong moral dilemma. What do you value most as a person? Sa labas po kasi ng politika, kasi bago lang naman ako, hindi ko nga pinangarap. Actively involved kasi ako sa mga church groups and ministries. Kaya pinapahalagahan ko kung paano yung pagpapaibayo ng pananampalataya, pagdipin ng pananampalataya ng mga tao, lalo na po sa kasalukuyang panahon na lahat po ay uncertain. What do you think are you really good at? Una, sa paghimay ng mga issues, no? At ako kasi talaga detalyado ako mag-isip. Halimbawa, kapag may measures dyan o bills sa ating Senado, talagang bubusisiin ko yan. Napaka-detalyado kong tao. At sa tingin ko, yun ang kinakailangan. Lalo na ako, galing ako sa legal profession. Alam ko kung ano ang technicalities. Kaya nga hindi natin napapatupad karamihan sa mga batas ngayon kasi yung ating mga mambabatas, hindi nila nabusisi ng husto. And it poses a problem to the law enforcers. So sa tingin po ninyo, hindi talaga kayo malalamon ng sistema na yan? Halimbawang pala rin po kayong magkaroon ng oportunidad na magsilbi bilang isa sa mga senador. Alam po ninyo, lagi po yan na itatanong sa akin, ano? At talaga kasi sabi ng ating mga kababayan, pag nandiyan ka na, mangungurakot ka din. At ako'y nalulungkot kasi this reveals the high level of cynicism among our people. Na merong nagbabalak na pumasok na new entrant sa politika na gustong mabago-bago naman, pero hindi ka nabibigyan ng pagkakataon kasi trinaydor na yung kanilang pag-asa nung mga naunang mga tumakbo at naghangad ng kanilang boto. Sa akin naman, ang lagi kong sinasabi, tingnan po natin yung personal na pagkatao ng kandidato. Do you think na ito pong ganitong inyong paniniwala, inyong pananaw, has rub off on voters? Alam po ninyo, una sa lahat, I believe that courage is infectious. Hope is infectious. At ang natutuwa ako dahil meron akong produktong inalalako sa ating mga kababayan. At ito po yung pag-asa. At kapag sinabihan natin na may pag-asa pa sa bayang ito, at ipinapakita mo na kaya naman, doable naman, ano? Nagra-rub off po ito. At ako'y natutuwa na may mga nagpapadala sa akin ng picture ng mga tarpaulin ko na ipinost kung saan-saang banda ng Pilipinas. Dahil wala talaga kaming masyadong campaign materials. Pero yung taong bayan mismo, yung nagkakaroon ng initiative, yan ay nagpapakita na nag-rub off, naka-affect ka. Kaya ngayon palang kiniklaim ko na ang kapanalunan sa halalang ito. In what way? Dahil na-achieve ko na i-deliver ko yung message. At yung palang ay importante, yung palang ay victory na para sa akin. Kung halimbawa maging senator po kayo pagkatapos you are planning to file bills, which kanina po binalangkas ninyo na you think you qualify as a good legislator kasi marunong kayo maghimay ng mga, pero which actually rule you more when filing a bill? Is it your head or your heart? Ako kasi masyado akong objective na tao. I try to balance it. Sometimes kahit yung mga issues are very close to my heart, I make it a point that I look at things objectively. Kasi kapag pinairal natin yung ating emosyon, makakahanap tayo ng maraming kaaway. Baka hindi pa pumasa ang panukalang batas. So tinitingnan ko yan na balanse gamit ang aking utak at pati na rin ang aking puso. No? So kasi nga, objectively, kahit na intellectually, ay naniniwala ka na dyan at gusto mong itaguyod yan, pero dapat meron pa ring passion. So, doon naman pumapasok yung heart aspect. In a similar vein, if you are faced with making a tough decision, ano po ang mas pinairal ninyo? Yung mga principles or facts? Actually po, yung principles are there to guide you. Okay. And you just have to look at the facts to suit your principles. And in the same manner, that the principles will decide you on how to appreciate the facts. So sa tingin ko, dapat yung dalawang balance na yan ay napagsasabay. As an independent senator, if ever you make it,
So parang you're neither an administration ally or an opposition, which actually parang nagpi-fiscalize lang. Pero which actually will make you agree with the president? Alam mo, I have to confess, I voted for Noynoy in 2010. And I have high hopes for him. Pero ako nga lagi kong sinasabi na I want the president to succeed. No? I want the president to succeed because his success is the success of the nation. No? Nagkikriticize man tayo dahil kailangan punahin. Kasi kapag nandun ka na, nakakalimot ka na mga pangako mo. At ako naman, at ang Kapatiran Party, nagkikriticize kung kinakailangan, pero sumusuporta sa mga dapat suportahan. Because at the end of the day, if you are objecting to a policy, dapat meron kang alternative. Kasi kung object ka lang ng object, tinanong ka, ano naman ang panukala mo, wala ka namang maibigay, hindi uusad ang bansa. So I think we are there for critical collaboration and at the same time, constructive criticism yung aming o-offer, always with alternatives. So there's really no way for you to ever sponsor or co-sponsor a bill, for instance, abolishing divorce. Or allowing divorce, I mean. I think kasi party stand yan. At ako personally naniniwala na hindi dapat magkaroon ng divorce. Kasi nga, meron akong syempre emotional and experience that na hindi ako galing sa isang buong pamilya. Ayaw ko na maranasan ng karamihan nating mga kababayan yung hindi buo ang pamilya. But what I think, as I said nga, very objective ako. I may oppose it, but for sure, makakaasa yung aking mga kalaban na I'm very objective. I can propose amendments, no? Or, tingnan natin kung ano ba talaga ang mas mabuti. No, halimbawa, kagaya niyan, hindi mo kailangan ng diborsyo sa Pilipinas kung ang issue lang naman ay yung nag-aaway na mag-asawa, no? Kasi meron tayong mga existing laws, Violence Against Women and Children, RA 9262, o kung gusto mo talagang kumalas na dahil sa hindi nyo na makayanan ang iyong pagsasamahan, meron naman tayong annulment, merong declaration of nullity. Ang sabi nila mahirap kunin. Doon natin tingnan bakit mahirap gawin? Kasi hindi kaya ng mahihirap na magkaroon ng psychiatrist o psychologist para sa cases of psychological incapacity under Article 36. Doon naman ako focus. O ipag-utos natin ang DSWD ay dapat mag-provide sa mga pauper litigants ng psychologist. Mahirap kumuha ng abogado. Abay, dagdagan natin ang mga public attorneys office lawyers natutulong sa mga kasong ito. At hindi lamang sa mga kasong kriminal, maraming pamamaraan, maraming kaming pwedeng pag-usapan na hindi i-compromise yung kanya-kanya naming pananaw sa buhay. Hindi ko sila pipilitin na umanib sa pananaw ko. In the same manner, hindi rin nila ako mapipilit, pero maghahanap kami ng common ground. Baka doon magkatagpo. Pagka po nahalal kayo, what will be the first 3 bills that you plan to file? Napag-usapan na po yan ng partido, no, yung aming party stand, yung Freedom of Information Bill. In fact, nung interview ko noon sa COMELEC, kauna-unahan kong ma-interview ng media. Ang issue noon, Freedom of Information Bill. Kaya sabi ko, di Freedom of Information Bill, tamang-tama naman dahil nasa party stand. Kasi yun, panahon na ng paniningil. Pinangako ng Pangulong Aquino na PACO, dapat i-refile yan. At yan ay makakasolusyon sa usapin ng graft and corruption. Kasi nga, di ba, reform agenda, tapos naiwanan, yung talagang magsusolve ng problema. Yung pangalawa nakikita ko, yung pag-abolish ng pork barrel system. At hindi naman ang pork barrel system ay dahil sa batas. Yan ay dahil sa inherent power ng Kongreso with the power of the purse. You don't even have to legislate. A resolution will suffice. Na yung House at Senado sasabihin, hindi kami tatanggap ng discretionary funds. At yung pangatlo, mahirap-hirap, yung pag-prohibit ng political dynasty. At alam naman natin na more than 70% ng members ng Kongreso ay galing sa political dynasty. Kaya mahirap isulong. But we have to start somewhere. We have to put this in the national agenda para hindi makalimutan. At the end of the day, kapag hindi tumalima ang Kongreso sa inuutos ng saligang batas under Article 2, Section 26, at least yung taong bayan, through People's Initiative, baka sila na yung magsulong. Babawiin na ng taong bayan yung kapangyarihan na mag-legislate para sa kanilang sarili. So, yun yung kauna-unahang bills na ipapasa po natin.